Good morning! Narito na naman po tayo sa ating devotional online. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay hango po sa aklat ni Lucas. Luke chapter 4 verses 9 to 13. I am reading from the New King James Version. Ang sabi po'y ganito: Then he brought him to Jerusalem, set him on the pinnacle of the temple, and said to him, If you are the Son of God, throw yourself down from here. For it is written, He shall give His angels charge over you, to keep you. And in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. 12. And Jesus answered and said to him, It has been said, You shall not tempt the Lord your God. Now when the devil had ended every temptation, he departed from him until an opportune time. All praises be unto the Lord for the reading of His Word. Mga kapatid, ang ating pong binasa ngayong umaga ay tungkol po sa third temptation ng ating pong Panginoon by the enemy. I would like to leave with you three important things out of the scripture that we read today. Temptation number 3. Yan. Ano po ang ating makikita rito? Number 1, ating pong makikita ang temptation ng ating Panginoon sa pangatlong beses na tinempt po siya ng kaaway. Ano po sabi ng kaaway? If you are the Son of God, magpatihulog ka rito sa pinnacle ng templo. And bakit po? Ang sabi po niya, how did the Father introduce you as His Son? If you remember in chapter 3 of the book of Luke, He was baptized by John the Baptist at Betabara in the River Jordan. At dito po, habang siya ay nakaahon na sa tubig, heaven opened and the Holy Spirit in the form of a dove descended and perched on him as a dove. And at that time, the voice of the Father was heard saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Dito po, sabi siguro ng kaaway, iilan lamang ang mga believers na nandoon na nakasaksi. Yan. And these are unknown believers. You should do something that is grand, something that is sensational, something that is spectacular. Yan. If you are going to jump off from the pinnacle here, there are lots of people in the temple. You will become an instant celebrity. Do something spectacular. You will become an outright idol. They will worship you. Hindi kagaya doon sa Betabara. Only a few unknown believers would have seen you. Mga kapatid, inuudyokan ng kaaway ang bawat isa sa atin to do something spectacular, even to the point of sinning. Dito po, ano po ginawa niya? He even quoted the scriptures. Amen? Beware of false teachers. Beware of false preachers. Beware of false ministers. Beware of false confessors. Yan. How? They twist the scriptures. They misuse the scripture.
They interpret it the way they want it. Why? Ayaw po nilang sundin ang sinasabi ng Panginoon. Kanya po, kung merong lumalapit sa atin, they are quoting the scriptures, beware, mag-ingat po tayo. Saliksikin po natin sila ng mabuti. Pagka po ang isang nangangaral ay kanya pong sinasabi ko sa inyo, ito ang aking ipinapangaral sa inyo. Nako, mag-ingat po kayo. Ayan. Ang tunay na ministro at nangangaral ng ating Panginoon, hindi po niya inaangkin ang aral na kanya pong ibinibigay sa bawat isa sa atin. Bakit po? Hindi po atin ang ating ipinapangaral. Yan po ang dahilan. Ang ating pong umpisa ay binabasa po natin. Ang ating pong ipinapangaral dito po sa Bible. Yan. We read it directly from here, not from anywhere else. Why? Because this is the love letter of God to each and every one of us. Kailangan po, testingin ninyong mabuti kung sino-sino ang lumalapit na nagko-quote ng Eskriptura sa atin to make certain that they are indeed the Word of God and they are not misquoting it, they are not misusing it, they are not twisting it towards their own end. Tingnan po ninyo ang ginawa ng kaaway dito. Kung tunay na ikaw ay anak ng Diyos, magpatihulog ka riyan. Yan. Bakit? Ano sabi niya? In verse, where's that? In verse 10. Yan. He quoted the scriptures. He quoted Psalm 91 verse 11. For it is written, He shall give His angels charge over you to keep you. And in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. He misquoted and misinterpreted Psalm 91 verse 11. Alam po ninyo, ang Psalm 91 verse 11 is a promise of God. And the psalmist here in verse 91 is seen as the sincere believer shall be under the peculiar care of the Lord. Care under heaven. And hindi po basta-basta na lang kinukot na, magpatihulog ka dyan sapagkat He already has ordered the angels that they are going to take charge over you, and your foot shall not strike against a stone. Mga kapatid, hindi po natin tinetempt ang ating Panginoon. We never test Him. Hallelujah. Hallelujah. Kapag ka po ang ating pong pinagtuunan ng pansin ay ang sa awit 91, yan. Dito po makikita natin ang mga pangako ng ating Panginoon. I just would like to browse through it with you. Na hindi po natin tinitingnan out of context kung ano ang sinasabi ng psalmist. In verse 1 to 4, dito po ay makikita po natin, He who dwells in the secret place of the Most High abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, for my God, in Him I will trust. Mga kapatid, dito po, sino man daw ang nabubuhay at nakatira doon sa secret place ng kataas-taasan, siya ay naroroon sa ilalim ng kanyang shadow. Ayan. The shadow of the Almighty. At pag sinabi sa ating Panginoon, siya ang aking kanlungan, siya ang aking fortress, ang aking Diyos,
sa Kanya ako nagtitiwala. Ang Kanyang mga pangako ay binigay sa atin upang tayo ay lalong magtiwala sa Kanya. Hindi upang tayo ay magduda, hindi upang tayo ay testingin siya, hindi upang i-prove siya. Verse 3 ang sabi po niya, surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. Natandaan po ninyo, ngayon, meron po tayong pestilence, meron po tayong peste. Ang COVID-19. Ano pong pangako ng ating Panginoon? Verse 3 ang sabi, surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. Ano man ang peste, ano mang COVID-19 ang nandiriyan, ang sabi ng ating Panginoon, surely He shall deliver you. Amen. He shall cover you with His feathers, under His wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. Yan. Ang Kanyang mga pakpak, doon tayo magsisik ng refuge, at ang Kanyang katotohanan ang ating pananggalang. Number 5, you shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day. The believer shall be delivered from the powers of darkness. Amen. Anumang peligro, anumang salot, kailanman ay hindi makapangyari sa bawat isa sa atin kung tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right side, but it shall not come near you. Oh, hallelujah! Kahit na libo-libo daw ang mga nangaapektuhan sa ating tabi, sa ating tagiliran, 10,000 man sa ating kanan. Yan. Anong pangako niya? It shall not come near you. Hallelujah. Mga kapatid, anuman ang kinakatakutang COVID-19 na ito, libo-libo ang nababalitaan natin araw-araw na naapektuhan nito. Kung ikaw ay nagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo, ano sabi niya? It shall not come near you. Amen. Ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo na nabobo sa cross sa Kalbaryo ay sapat na upang balutan ka at ikaw ay Kanyang iligtas sa pandemyang ito. Hallelujah. Only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked. Ayan, tingnan po natin ang kaparusahan, ang reward ng mga masasama. God preserves those who trust Him. Amen. Because you have made the Lord, who is my refuge, and even the Most High your dwelling place, no evil shall befall you. Sapagkat ginawa mo ang Panginoon ang iyong kanlungan, ang kataas-taasan ay doon ka nananahan, no evil shall befall you. Walang masama ang dadapo sa iyo, nor shall any plague come near your dwelling. Kahit na anong mga peste o pandemic na yan, kailanman ay hindi lalapit sa iyong tinitirhan. Pagkatapos siningit dito yung kinote ng kaaway. Verse 11, He shall give His angels charge over you to keep you in all your ways. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. Antakin mo, yung mga napakagandang mga pangako ng ating Panginoon, pagkatapos i-misquote mo lang, bibigyan mo ng meaning na kapag ka ikaw ay nagpakamatay, kapag ka ikaw ay nagpatihulog, if you are the murderer of your own selves, ang kanyang mga angel ay naririyaan para ikaw ay bantayan at protektahan ka. Hindi po ganon ang gamit nitong awit na ito.
Sa verse 9, ang sabi niya maliwanag, but because you have made the Lord, who is my refuge, kapag ginawa mo ang Diyos na iyong sandigan, ang kataas-taasan, ang iyong dwelling place, ano daw ang resulta? No evil will come to you. No evil will befall you. No plague shall come near your dwelling place. Kung ikaw ay sumusunod sa kagustuhan ng Diyos, kung ikaw ay ginawa mo siya bilang iyong kanlungan, at siya, doon ka nananahan, under His shadow, now, no evil will befall you. And His angels will take charge of you. They will keep you in all your ways. Anong kondisyon? You make God your refuge. You make Him your dwelling place. That's the condition. Tumutugma ba yun doon sa pinapagawa? Magpatihulog ka, magpakamatay ka, be the murderer of your own self. Mga kapatid, beware of those misquoting and misusing, twisting even the Word of God. I will finish it down to verse 16, the end of Psalm 91. Verse 13, you shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent you shall trample underfoot. Hallelujah. Kapag daw po tayo ay naniniwala sa ating Panginoon, tayo po ay sumusunod sa Kanyang kagustuhan, we make Him our refuge, and we dwell under the shadow of the Almighty. You shall tread upon the lion. Amen. Yan. And the cobra. Yan. Ano sabi? The young lion and the serpent you shall trample underfoot. Aapakan daw natin para tirisin yan ang ulupong kahit na ang mga batang leon. Because you have set His love upon me, because He has set His love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high because He has known my name. Yan. Sapagkat kinilala natin ang Kanyang pangalan, sapagkat Siya ay ating refuge, Siya, doon tayo nananahan sa Kanya, at iniibig natin Siya, ililigtas niya tayo, and He is setting us on high. And He will honor us. He shall call upon me, and I will answer him. Kapag daw po tumatawag tayo sa Diyos, sasagutin po tayo. I will be with him in trouble. Kapag meron po tayong mga problema, sasamahan niya tayo. I will deliver him. Yan. Ililigtas ko siya and honor him. Yan. I will honor him with long life. I will satisfy him and show him my salvation. Mga kapatid, pag inuna mo ang Panginoon, uunahin ka din niya. Amen? Satan twisted the scriptures. Kulang na lamang sabihin niya sa ating Panginoon, tumalon ka, magpakamatay ka, be the murderer of your own self. Ayan. Akala niya, malilin lang niya ang ating Panginoon. Mga kapatid, beware of those twisting the Word of God. Number 1, the temptation. Mag-ingat po tayo sa mga nagkukot ng Eskriptura, especially when they are misquoting and misusing it for their own ends. Number 2 na gusto ko pong sabihin sa inyo, the answer. Yan. Ang sagot ng ating Panginoon, ano po? He quoted Deuteronomy chapter 6 verse 16.
Yan. Ano po yon? You shall not tempt the Lord your God as you tempted Him in Massa. Yan. Huwag daw po nating subukan. Huwag daw po nating i-tempt ang ating Panginoon. Ano po yung tempt? Yan. To tempt is to enticed to do wrong. To tempt is to provoke. To cause, to incline strongly. Doubt. Prove. Yan. Hihingi ng mga patotoo. Yan. My dear brothers and sisters, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Ang ating Diyos ay nagbigay ng kanyang mga pangako. Ni isa man sa kanyang mga pangako ay hindi mapapako, pagkat ang ating Diyos ay nananatiling tapat sa lahat ng kanyang mga pangako. Hallelujah. Brothers and sisters, obey the Lord and do as He says. Amen. Yan. Huwag po nating i-prove. Huwag po nating pagdudahan ang kanyang mga pangako. Ang kanyang mga salita at ang kanyang mga pangako ay ibinigay upang tayo ay panghawakan natin ang lahat ng mga ito, sapagkat ang ating Diyos ay nananatiling tapat sa kanyang mga pangako. He is always faithful to all His promises. He will never leave us. He will never forsake us, so long as you dwell under the shadow of the Almighty. Mga kapatid, dito po, ang nakalagay doon sa dulo, ano sabi? You shall not tempt the Lord your God as you tempted Him in Massa. The gospel of Christ is given for us so that we should trust Him, so that we should surrender to Him, surrender our life to Him, listen to Him, obey and follow Him. Now, ang po ninyo nangyari dito po sa Numbers 28 to 11. Dito po yung root nung sinasabing, as your ancestors, as you tempted Him in Massa. Yan. Nang ang mga Israelita ay naroroon po sa ilang, sila po ay nagreklamo. Ayan. Wala po silang makain. Nagreklamo po sila, and God gave them manna, bread from heaven. Pupulutin lang po nila. Ang sabi po ng Panginoon, huwag masyadong marami ang pupulutin ninyo, yun lamang kailangan ninyo sa isang araw. Ang dami-dami nilang pinulot hanggat hindi nila makain. Nung nangyari, naging uod. Yan. Dito rin po, nung nagsawa sila ng bread, lagi na lang bread ng bread. Yan, gusto namin karne. Binigyan sila, pinaulanan sila ng pugo. Yan. Nagsawa sila ng pugo, puro na lamang pugo. Yan. Mareklamo po ang mga Israelita. And then later on, dito sa ilang, saan ka nakakita ng desyertong maraming tubig? Yan. Wala naman tubig. Nauhaw po sila, nagreklamo sila kay Moses. And in Numbers chapter 20 verses 8 to 11, ito po, makikita po natin ang kanilang pagrereklamo sa tubig. Anong utos ng ating Panginoon kay Moses at Aaron? Sabi niya, take the staff of Aaron. Yan. Tapos, kausapin mo ang bato, assemble the people, and right before them, you are going to talk, to speak to the rock, and water will come out of it. Yan. Simple lang po ang sabi ng Panginoon, kausapin mo ang bato at lalabas ang tubig. There they will see the holiness and the power of God. Subalit, sa galit po ni Moses, nainis po siya sa mga tiga-Israelita sa kanilang pagrereklamo ng napakadalas. Ano po ginawa niya? Sa halip na kausapin ang bato,
Itinaas niya ang tungkod at kanyang in-strike ng 2 beses ang bato. Sa kanya pinagsabihan, kinausap, at nagkaroon nga ng tubig. At lahat ng mga tao, pati na ang kanilang mga alagang hayop, ay nakainom. Sobra-sobrang tubig. Nangyari po yan sa Meribah. Yan. At dahil dito po, kinausap ng Panginoon si Aaron at saka si Moses. Ano po sabi? Dahil sa hindi mo ako sinunod, hindi ka makakapasok sa lupang pangako. Ito po ang dahilan kung bakit si Aaron at si Moses ay hindi po nakapasok sa lupang pangako. Because of their disobedience. Ang sabi po, kausapin lamang yung bato. Hindi lamang basta kinausap, nagalit siya at kanyang in-strike yung bato. See, Numbers 20, 8 to 11, and the following verses. Maliwanag po. Ito ang dahilan kahit ilang beses na nakiusap si Moses at si Aaron na sila ay pagbigyan ng pagkakataon na makita at matunghayan man lamang, makarating doon sa lupang pangako. Hindi po pumayag ang Panginoon. Bakit po? Our God is slow to anger, but He is great in power. He will not at all acquit the wicked. Ang ating Panginoon ay tunay na hindi madaling magalit, sapagkat siya ay pinakamakapangyarihan. Subalit, siya ay makatarungan. Ano po yung makatarungan? Pag ikaw ay nagkasala, lahat ng kaparusahan sa iyong kasalanan ay nasa sa iyo. Totoo na nagpapatawad ang ating Panginoon, pero hindi dahil ikaw ay pinatawad na sa iyong kasalanan, yung kaparusahan doon sa iyong kasalanan ay libre ka na. Hindi po. You will have to bear the consequence of your sins. And this is taken to the third and fourth generation. Yan po napakasakit. Kung nagkasala ka, may kaparusahan ka. Sana, kung sino nagkasala, yun lang. Kung nagkasala ka ngayon, pagkatapos ang magbabayad yung third and fourth generation mo, nakakaawa naman sila. Kaya po, let us obey the Lord. Let us not test Him. Let us not prove Him. Let us not doubt Him. Ang ating Diyos ay mapagkatiwalaan. Siya ay nananatiling tapat sa lahat ng kanyang mga pangako. Hallelujah. First, I would like to tell you, beware of those who quote scriptures, who profess to be believers of God, and yet they are not. Those who profess to know the scriptures, and yet they misquote and misuse the scriptures to each and every one of you. Beware. Number 2, do not tempt the Lord your God. Obey Him. Kung ano ang pinapagawa ng Panginoon sa atin, yun ang ating gawin. Bakit? Tapat siya sa kanyang mga pangako. Hallelujah. If anyone desires to come after me, he must deny himself, carry his cross daily, then come and follow me, says the Lord. Yan. Mahirap po ang maging isang tunay na Kristiyano. We must deny ourselves those things that we are desiring so much. If it is not according to the will of God, we must deny ourselves of those things. Deny yourself daily.
Carry your cross daily. That is obeying God. Not yourself, not your wishes, not your personal wishes. Compare it against the will of God. And if it is right and according to the will of God, do it. But if it is against it, shun away from it. That is denying oneself. And once you have that, as soon as you are denying yourself every day, do not stand there. Follow Christ. Follow Him. If anyone would come after me, he must deny himself. Carry his cross every day. Why carry the cross? Yung mga gustong-gusto po natin, kadalasan ito po ay bawal sa Panginoon. We must have to deny ourselves daily. Carry our cross daily. Mabigat at mahirap man, kung ito ang kinakailangan dapat nating gawin. At hindi lamang yan, sundan natin ang ating Panginoon. Pag nakakasiguro ka ang sinusundan mo ay ang ating Panginoong Jesucristo, huwag ka nang mag-isip pa. Only make certain that He is the one whom you are following. Pag ang sinundan mo ay ang ating Panginoong Jesucristo, nakakatiyak ka pagdating ng panahon, nakarating ka na sa kanyang kaharian at kasama mo siya doon sa may buhay na walang hanggan, ang kalangitan. The kingdom of God, whose capital city is heaven. Do not test, do not tempt the Lord your God. Lastly, kung papaanong ang ating Panginoong Jesucristo ay nagtagumpay, ikaw din ay magtatagumpay. Amen? Hallelujah! Oh, we praise you, Lord. How the Lord has triumphed. You too will triumph against temptation. Paano? Do not test the Lord your God. Do not disobey. Obey the Lord. Amen. Do not mistrust Him. Do not test Him. Trust Him. Do not twist His words to suit you. Bakit? Ano po ang dahilan na ang salita ng ating Panginoon kadalasan ay hindi po sinusunod? Marami po sa atin, hindi po nila sinusunod. Bakit? Sapagkat nangangahulugan ng hindi nila pagsunod ng kanilang sariling kagustuhan. If you are following the will of God, it is not your will, but the will of God that you are obeying. Alam po ninyo, dalawang klase lang ang tao dito sa mundo. First, him who calls to the Lord and say, Lord, let your will be done to me. Yan. Mangyari nawa sa aking buhay ang iyong kagustuhan lamang, Panginoon. Yan. That's one. And the other one are those whom God will tell, anak, ayaw ko na yan ay mangyari sa iyo. Subalit sapagkat yan ang gusto mo, mangyari sa iyo ang iyong gusto. Ayaw na ayaw ko, anak, na ikaw ay mapunta sa impyerno. Subalit kung yan ang pinili mo, nagdurugo ang aking puso na ikaw ay mapunta riyan. Subalit ngunit datapwat kung yan ang iyong pinili, mangyari sa iyo ang gusto mo. Those people whom God will tell, let your will be done on you. Mga kapatid, nawa tayong lahat ay yung nagsasabi, Lord, let your will be done unto me. Hallelujah. Teach the gospel. This will have us the surety na tayo nga po ay magtatagumpay. Hallelujah. If we say, teach the gospel, we are talking about the incarnation of our Lord Jesus Christ.
His divinity and His humanity, His sufferings, substitutionary death at Calvary, and His coming again. Lahat po ng mga bagay na ito, pag itinuro po natin, upang sa ganon ang iba ay maligtas din, ito ang nakakabuti sa atin at maggagarantiya na tayo rin pagdating ng panahon ay magtatagumpay sa lahat ng ating mga mithi. Hallelujah. The message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Hallelujah. Unang-una, beware of those who are misquoting the scriptures. Number 2, do not tempt the Lord. Number 3, remember, as Jesus triumphed against sin, so you will. Provided, ano po? You obey Him. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na binigay mo sa bawat isa sa amin na minsan pa kami ay nagnilay-nilay sa inyong mga salita. Loobin po ninyo, Panginoon, na ang mga aral na amin pong nakita ngayong umaga ay hindi lamang po tumimo sa aming puso, isipan at buhay. Bagkos, Panginoon, bigyan po ninyo kami ng tapang upang sa ganoon ng lahat ng mga ito ay maisabuhay po namin araw-araw ng aming buhay. Lord, bless your people. Ganon din po, Panginoon, ang mga administrador ng dormitoryong ito. Pagpalain po ninyo sila at maging kagamit-gamit po sila upang ang iyong mga salita ay lalo pang maisiwalat sa lahat ng mga naririto sa dormitoryong ito. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Good morning. God bless you.